Pero ako po malaki yung paniniwala ko na iparamdam lang sa kanya na bahagi siya ng gobyerno at meron puwang para sa kanya. Yung ambag niya, yung kanyang sakripisyo ay handa niya yung ibigay. Yung pinakapangarap ko sa bawat Pilipino, walang nagugutom, walang naghihirap, may trabaho, bawat isang miyembro ng pamilya. Yung kaya niyang, pag may nagkakasakit, kaya niyang ipagamot, kaya niyang papag-aralin yung lahat niyang anak. Ito po yung mga basic services na karapatan ng bawat pamilyang Pilipino. Pero ngayon po meron pa ding mga naiiwan sa laylayan. Kaya palagi ko po obligasyon natin lahat at kailangan natin pangarapin bilang mga lingkod bayan na sana yung ating mga ginagawang programa, maalis na ito lahat. Ako po palagay ko hindi naman ako nangangarap ng sobra. Palagay ko po yung aking mga pangarap ay kayang mangyari. Kasi kung nangyayari nga to, hindi lang sa Naga pero sa ibang mga maliliit na lugar sa Pilipinas, walang dahilan kung bakit hindi ito mangyayari sa iba pa din. Ma'am, yesterday in a press conference, sinabi ni President Tito, this regarding the ISIS threat attack on Davao. So sabi niya, kung sakali man daw na mamatay siya, may DP naman daw, kaya daw may succession, natitiyak niya na kayo ay kukontra rin sa ISIS. Oo naman. So yung first question ko, ma'am, ano yung reaction niyo na talagang mukhang ano na siya, no? Kumpiyansa na siya sa inyo, kampante na siya, na sakaling ang iwanan niya yung bansa, magiging maganda naman ang kalagayan sa inyong mga kapatid. Actually, sinabi niya din yun sa akin. Yung pinakauna, yung pagbisita ko sa kanya sa Malacanang, sinabi niya sa akin na he would prefer na umuupo ako sa cabinet meetings, tapos umuupo ako sa mga security briefings, at yung mga bagay na nalalaman niya, mas mabuti, alam ko din, para handa lang parati. Tapos kahapon, nung tinawagan niya ako to offer the kansi position, inulit niya. Sabi niya, open the phone na maraming na-alarm, na parang increase na security threat. Sabi niya, ang sabi ko sa kanila lahat, bakit pa sila nag-aalala? Nandiyan naman. Ang naalala ko yung sagot ko sa kanya, sabi ko, wag naman Mr. President, kailangan mag-ingat pa din kasi kailangan pa kayo ng bansa. Talagang ko yun naman yung pakiramdam natin lahat. Totoo na may succession under the Constitution, pero yung binoto ng mga tao pagkapangulo, si Pangulong Duterte. And palagay ko naman yung lahat na bumoto sa kanya, sa kanya lahat na mga Pilipino would prefer na kung sino yung pinili ng tao, yun naman yung mag-finish ng kanyang term. Kaya kung ako, totoong marami threats, pero mas mabuti na nag-iingat ka. Ma'am, nabanggit niyo na po yung phone call ni President Duterte kahapon. Ang nakita lang po kasi ng lahat ay yung pagtawag niya sa inyo. Pero hindi po namin naririnig kung ano yung mga sinabi niya sa kanya. So, paano po yung mga sinagot ninyo doon sa conversation? Actually, yung sinabi niya na kung gusto mo sa kung gusto kong housing, ang sabi ko sa kanya, oo naman po kasi matagal na po namin advocacy yan, 5 akong asawa. Tapos nung sinabi niyang, hindi ko maalala yung exact na sinabi niya, pero yung effect was offering me the post. Ang sabi ko sa kanya, hindi ko kasi alam na he meant right then and there. Ang sabi ko sa kanya, okay po Mr. President, next week po, magpapaset ako ng schedule dyan sa inyo, sa office nyo. Bibisitahin ko po kayo para pag-usapan yung parameters. Sabi ko, kung busy po kayo kahit si Sec Bong na lang. Parang ang sinagot niya sa akin, parang hindi na kailangan or saka na, basta parang tanggapin na. Something to that effect. So, sabi niya, pwede ko bang i-announce na, ay yung sinasabi ko sa kanya, kasi parang sa tingin ko yung posisyon na in-offer sa akin, isang platform para lalo ako mas makatulong. Lalo na kasi housing ito. Ito talaga yung issue na very close to my heart. Hindi lang dahil sa advocacy siya ni
So ngayon na binibigyan ako ng pagkakataon, sabi ko naman sa sarili ko, aayaw pa ba ako na binibigay sa akin yung opportunity? Ma'am, ano po magiging priority ninyo sa housing? Eh, ito marami. Yung pinaka-mandate naman talaga, pinaka-dahilan kung bakit create yung HADC, makapagbigay ng decent housing, lalo na dun sa mga mahihirap. So kung paano ito ibibigay, yun yung pag-uusapan. Actually, ngayong hapon, magkakaroon na ako ng meeting with the HADC officials, nandiyan sila sa kabila. Pag-aaralan, ano yung sitwasyon na dadatnan, ano yung mga kailangan gawin. Kasi ngayon naman, ako marami na akong ideya na ano yung nangyayari, ano yung ayaw na natin mangyari. Halimbawa, yung pagpoproseso ng mga papeles, sobrang daming opisina, sobrang daming tao, sobrang daming pirma yung kailangan. Na yung pakiramdam ko lang kung gusto natin palilihan yung mga manihirap, sana wag na silang pahirapan pa. So titingnan namin kung paano mas streamline yung services para hindi pahirap. Marami pa akong kailangan pag-aralan. Actually, kagabi sa kanina, pinag-aralan ko na yung mga documents ng opisina. Pero iba pa din pagkausap ko na mismo yung HADC pa. Ma'am, ano yung gusto ninyong bigyan ng priority? Is it to give houses for the informal settlers, for the victims of natural disasters? Ako pareho. Tinitingnan ko yung briefer na binigay sa akin. As of now, yung backlog, nasa 1.4 million. Kailangan kong aralin ano ba yung status nito, may naumpisa na ba, may ongoing ba. Pero tingin ko yung pinaka-target at the end of 6 years, kung nandun pa ako at the end of 6 years, dun at least sana masatisfy yung backlog. Pwera sa backlog, kasi hindi sa akin klaro kung yung 1.4 as of when. Pero nakita ko yung projected nila, magkakaroon pa ng additional na 5.5 million yata. Yung pangangailangan. So, ang laking challenge, considering na konti lang naman yung budget ng opisina. So, paano yung gagawin? Would you ask for additional budget, ma'am? Kung kailangan. Siguro hindi ko na ngayon kasi hindi ko pa naman alam ko. Kasi HADC naman is just a coordinating council. There are so many other agencies under it. So baka yung mga ahensyang under it ang mga kailangan ng budget. Pero yung purpose ng briefing ng HADC sa akin ngayong hapon, para alam ko lang where we stand on so many things. Ma'am, nagulat ba kayo sa change of heart ni President Digong samantalang a week ago siya yung nagsabi maghiwalay kayo ng inauguration? Parang hindi na ako nagulat nung tinawagan niya ako. Kasi when I visited him in Malacanang, parang he already told me, I want you to be a part of my cabinet. Although ako kasi parang medyo naalangan ako doon kasi iniisip ko baka akalain ni Presidente yung dahilan ng aking pagbisita ay mag-a-apply ng trabaho. So ang sagot ko yata sa kanya, Mr. President, that's not what I came here for po. Tapos inulit na ulit, I want you to be a part of my cabinet. Tapos ang sabi ko, basta Mr. President, with or without a cabinet post, you have my full support. Kaya nung tinawagan niya, ang sabi niya, pag-aaralan niya kung ano yung mga available, sabi niya, give me 1 week. Pero ako, hindi ko naman siyang masyadong, I didn't give it much thought. Kasi alam ko na marami namang pangalan na kinoconsider. So when he called me up yesterday, parang hindi na masyadong. Ma'am, Saan nyo na-attribute yung change of heart niya? Kasi ang alam ko naman, kaya hindi niya ako kinonsider before. Kasi hindi kami magkakilala. Which was understandable kasi if you're appointing a member of the cabinet, dapat full trust and confidence mo yun kasi siya yung magiging alter ego mo. Siguro na nakilala niya na ako, yun naman, yun yung nag-pave the way kung
bakit may change of heart. Thank you po. Ma'am, kanino po kayo magre-report ng inyong accomplishments? Kasi we understand that some agencies are now under Secretary June Evasco. Streamline yung